Tungkol po ito sa isang mayaman na bantog sa kanilang bayan. Dati pa ay kilala na ang taong ito doon sa kanila. Katunayan, dito rin sila nagbebenta ng kanilang mga kobra. Marami daw po kasi itong negosyo noong mga panahon na iyon. At malawak din ang lupang pagmamay-ari nito. Bukod doon, ay kilala din ito sa pagkakaroon ng maraming baka. Masasabing halos kumpleto na ito sa kanyang mga alagang hayop. Dahil sa mayroon din siyang mga kabayo, kalabaw at kambing. At syempre pa, ang kanyang pinakapaboritong alagaan ay ang mga manok. Marami itong sasapunging manok, pagkat isa itong sapungero. Sa bayan ay makikita rin ang napakalaki nitong bahay na malapit lamang sa kalsada. Nakita na rin umano ni Lolo Osting ang asawa at mga anak nito, na sabi pa niya ay larawan sila ng isang masayang mag-anak. Walang sino man sa kanilang bayan ang hindi nakakakilala kay Fredo, dahil sa dami ng ari-arian na tinatangkilik nito. Takbuhan din ito ng maraming tao, pagkat mabait at matulungin din ito sa kanyang kapwa. Yun nga lang, kung may isang bagay man na maipipintas sa kanya, yun ay ang pagiging sabongero nito. Pagdating kasi sa sabong, ay talaga namang hindi ito marunong tumanggi. Dahil sa iyon ang kanyang libangan, at yun din ang kanyang kahinaan. Binata pa lamang ito ay marunong nang magsabong, na pinaniniwalaan ng marami na doon din umano nagmula ang mga tinatangkilik nito sa buhay. Pagkat hindi naman raw mayaman ang mga magulang ni Fredo. Sabi nga ng marami na mga taga roon ay may pagkabuenas umano ito pagdating sa sabong. Ngunit hindi akalain ni Fredo na yung swerte niya sa sabong ay mauubos din, pagkat dumating ang punto sa buhay niya na halos nagtatatalo na ang kanyang mga manok, na sa tuwing magsasabong ito ay lagi na lang mas lamang pa ang kanyang talo kesa sa panalo. Ngunit hindi ito naging sagabal para kay Fredo. Sa halip na magunos dili siya sa kanyang ginagawang pagsasabong, ay tinanggap niya yon bilang isang hamon, at mas nagumon pa ito sa kanyang pagsusugal dahil sa kagustuhan niyang bumawi. Nung mga panahon ding iyon ay kinakausap siya ng kanyang asawa na kung maaari ay bawas-bawasan naman ang kanyang pagsasabong. Ngunit hindi niya mapigilan si Fredo dahil masidi ang pagnanasa nito na makabawi sa lahat niyang talo. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsusugal hanggang sa unti-unti nang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Isa-isa nang naibibenta ang kanilang mga alagang hayop, at hindi iyon nalalaman ng kanyang mag-anak, pagkat inilihim niya iyon sa kanyang sarili. At nagpatuloy pa ang pagkatalo ni Fredo sa sabong. Halos hindi siya makapaniwala kung bakit ganon
ang nangyayari. Samantalang naging mabait naman siya at mapagbigay. At dahil likas sa tao ang hindi pagtanggap ng pagkakamali at laging naghahanap ng masisisi, ay umabot pa siya sa punto na pati ang Diyos ay kanya nang sinisisi sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Napakiramdam pa niya ay pinabayaan na siya nito. Isang araw ay kinausap naman siya ng panganay nilang anak at pinakiusapan ito na kung maaari ay tigilan na ang kanyang pagsasabong. Ngunit hindi pa rin nakinig si Fredo at sinabing kailangan niyang makabawi, at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasabong. Kaya pati malawak nilang lupain ay unti-unti na ring naubos dahil sa kanya na itong ibinibenta at isinasanlat, na dahil sa hindi naman niya ito matubos ay naiilit na rin. Isang araw ay umiiyak na lumapit naman ang kanyang bunsong anak at pinakiusapan din siya nito na itigil na ang kanyang masamang bisyo dahil sa napapadalas na rin ang pag-aaway nila mag-asawa. Sinabi ni Fredo sa anak na titigil din siya. Nangako siya dito na kapag nakabawi na siya ay hihinto na. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang siya nang ipatawag ng kanilang barangay. Inireklamo na pala siya ng kanyang asawa dahil sa naubos ng lahat ang kanilang tinatangkilik at tanging bahay na lamang nila ang naiwan. At dahil sa may karapatan din ang kanyang asawa kung kaya nais nito na maiwan sa kanila ang bahay at hindi na pakialaman pa ni Fredo. At dahil sa lumala na ang gusot sa pagitan nilang mag-asawa, kung kaya napilitan na rin si Fredo na umalis nang itakwil siya nito. Sinabi nito sa kanya na tatanggapin lamang nila si Fredo kapag natutunan na nitong magbago. At nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay na tahimik niyang lilisanin ang kanilang tahanan at hindi guguluhin ang kanyang mag-anak. Halos mabaliw si Fredo noon. Hindi niya inaasahan na kaya palang gawin sa kanya iyon ng kanyang mag-anak. Masyado kasi siyang naging kampante at tiwala sa kanyang sarili. Walang araw at gabi na hindi naluluha si Fredo nung mga panahon na iyon. Lalo na kapag kanyang naaalaala ang kanilang masaya at masaganang pamumuhay noon. At kapag nakikita niya ang mga muka ng kanyang mag-anak na pinabayaan niya pagkat naging makasarili siya, ay talaga namang halos hindi niya mapigilan ang kanyang luha sa pagtulog. Naglakad si Fredo. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pero naglakad siya hanggang kaya niya. Ilang araw ang lumipas at nakita niya ang gusgusin niyang sarili nang mapatingin siya sa tubig ng isang batis. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ay nakita niya ang isang bundok na nasa kanyang harapan. Tumingala siya sa langit at tinanggap na ang kanyang naging kapalaran. Sinabi niya sa kanyang sarili
na kailangan pa niyang mabuhay pagkat nais niyang makabalik sa kanyang pamilya. Ipinangako niyang hindi na rin siya magtitiwala pa sa kanyang sariling magagawa. Bagkus ay mas higit na magtitiwala na sa magagawa ng Diyos. Hindi na rin niya sinisipa ang Diyos sa lahat na nangyari sa kanya, dahil sa nauunawaan na niya na hindi ito nagkulang. Katunayan, ilang beses siya nitong pinaalalahanan nang gamitin ng Diyos na kasangkapan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pumikit siyang sandali at nanalangin. Pagmulat ng kanyang mga mata ay tila nagkaroon siya ng ibayong sigla. Inakyat niya ang bundok at gumawa siya ng sarili niyang daan na kanyang puntirya ay ang marating ang itaas na bahagi noon. Nang sapitin na niya ang bahagi ng bundok doon sa itaas, ay pumili siya ng mainam na lugar na maaari niyang tirahan. Naisip niyang magtatanim siya doon, at kapag siya ay sumagana at pinalat, ay babalik na siya sa kanyang mag-anak. Noong unang panahon kasi sa lawak ng lupa, kahit sino ay pwede magtanim, lalo pa nga't marami pa sa mga lupain noon ay wala namang nagmamayari. Partikular na yung mga lupang nasa kabundukan. Kung kaya gamit ang kanyang abilidad ay gumawa siya ng isang maliit na kubo at binungkal niya ang lupa na kanyang pagtataniman ng kung ano-anong gulay at prutas na maaari niyang mapakinabangan at maipagbili. Isang tanghali habang tirik na tirik ang araw at naroon siya sa payag na kanyang ginawang pahingahan dahil sa katatapos lang niyang manangalian, ay may narinig siyang isang malakas na pag-iyak ng isang sanggol na may hahalin tulad iyon sa isang bagong silang. Nagtaka siya pagkat sa ilang buwan na pamamalagi niya doon ay nasisiguro niyang siya lamang ang naroon at wala siyang kalapit na bahay. Niwala nga ring dumaraan doon sa lugar na kanyang piniling tirahan. Nakaramdam si Fredo ng kaunting takot sa kanyang dibdib. At para maibsan kahit paano ang kanyang takot, ay pabiro niyang sinabi na, "Ninong ako ng batang yan. Inaanak ko yan." Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang pag-iyak ng bata hanggang sa tumigil na iyon at tuluyang nawala. Kinagabihan nung araw ding iyon ay nagulat na lamang si Fredo. Nang maghahapunan na siya, ay biglang nakarinig siya ng mga ingay sa labas ng kanyang kubo. Kaya agad siyang napatayo upang silipin kung ano ang lumilika ng ingay na iyon. Pagsilip ni Fredo sa pinto ay laking gulat niya at halos hindi siya makapaniwala dahil sa nasilaw siya sa ilaw ng isang magarang sasakyan. Talagang hindi siya makapaniwala dahil sa paanong makakaakyat naman ang isang magarang sasakyan sa itaas na bahagi ng bundok. At para hindi siya mabaliw sa kakaisip ng sagot sa mga tanong sa kanyang isipan, ay siya na rin ang naghanap ng mga kasagutan at binigyang paliwanag ang mga nangyayaring hindi pang karaniwan na kanyang nasasaksihan noong mga oras na iyon.
Inisip na lamang niya na marahil ay may daan naman talaga paakyat doon, na baka may bahagi pa ng bundok na hindi pa niya napupuntahan. Tumawag ang lalaki na nasa labas. Napakaganda rin ng kasuotan nito. Maya-maya pa ay narinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag na nung lalaki. Kung kaya, kahit kinakabahan, ay lumabas na rin si Fredo. Nang nasa labas na siya, ay lumapit sa kanya ang lalaki at nagpakilala. Sinabi nitong napag-utusan lamang siya ng kanyang amo at ipinapasundo si Fredo. Nagtaka naman siya at sinabing hindi niya nakikilala ang amo nito. Sinabi ng lalaki na sumama na lamang siya upang mas maunawaan niya ang lahat. Dahil sa sinabing iyon ng lalaki, ay sumama naman si Fredo. At nang nakasakay na sila sa sasakyan, ay nagtaka si Fredo kung bakit napakalawak ng sementadong kalsada ang kanilang dinaraanan. At sa tansya niya, ay parang hindi niya kayang makabalik nang siya lamang mag-isa. Halos may kalahating oras din umano ang kanilang naging biyahe. Nang sapitin nila ang kanilang destinasyon, ay namanga si Fredo. Nang makita niya ang isang napakalaki at magarang bahay na nasa kanyang harapan. Malapalasyo ito at napakaliwanag noon sa loob at labas na napakaraming tao. Pagpasok nila sa loob ay tila siya na lamang ang tanging hinihintay para simulan ang kung anong okasyon na mayroon. Iniharap si Fredo ng lalaki sa kanyang amo at narinig niyang sinabi nito na narito na po ang pinapahanap nyo, mahal na hari. Nagulat si Fredo pagkat ang sinasabing amo pala nung sumundo sa kanya ay isang hari. At nakita ni Fredo na inilahad ng amo ng lalaki ang kanyang kamay. Kung kaya inabot naman niya iyon at nakipagdamay siya. Nagsalita ang hari na nagpasalamat ito kay Fredo sa pagpapaunlak nito at pagdalo sa isang mahalaga umanong okasyon para sa kanilang pamilya at kaharian. Sinabi pa nito kay Fredo na ikinalulugod daw nitong makilala siya at makaharap ng personal. Na nang marinig naman iyon ni Fredo ay panay din ang kanyang pagpapasalamat at pagsasabi ng walang anuman. Pagkatapos ng ilang mga seremonyas ay naupo na rin si Fredo kasama ng iba pang mga bisita sa isang napakahabang lamesa. Marami ang mga mesa na iyon, ngunit naroon siya sa mesa kung nasaan ang amo ng lalaki. Doon nalaman ni Fredo na binyag pala ng panganay na anak ng hari at isa siya sa mga napili na maging ninong ng bata. Nakita ni Fredo ang napakaraming pagkain at putahe na halos wala siyang nakitang lutuin na pamilyar sa kanya. Pagkatapos nilang makakain ay nagpatuloy pa ang kasiyahan. Ngunit nanatili lamang si Fredo na nasa tabi at nahihiya. Maya-maya ay nakita niya ang hari at papalapit sa kanya. Kaya nang makalapit ito sa kanya, ay agad niya itong pinati at binanggit ang mga katagang mahal na hari. Ngunit tinawanan siya nito. Sinabi pa nito sa kanya na hindi daw
angkop iyon. Dahil sa ninong siya ng anak nito. At nalaman ni Fredo na ang iba pang mga ninong at ninang ng bata ay pawang mga hari at reyna din ng ibang kaharian. Kung ano at saang kaharian ay hindi na niya itinanong pa sa kausap niyang hari. Di nagtagal ay sinabi ng hari na mayroon itong ibibigay sa kanya. At nakita niyang lumapit ang isa sa mga tagapagsilbi nito. Nanlaki ang mga mata ni Fredo sa kanyang nakita. Isang baul iyon na naglalaman ng mga kayamanan na kinabibilangan ng mga ginto at iba pang mga mamahaling iyas. Ngunit tumanggi si Fredo at sinabing ang makadalo sa ganung uri ng okasyon ay lubos na raw nitong ipinagpapasalamat. At kung tatanggapan raw siya ng handog mula sa hari na magdudulot ng kaginhawaan sa kanyang pamumuhay, nais daw niya ay yung kanya rin umanong paghihirapan. Humanga ang hari kay Fredo at dahil doon ay ipinatawag uli ng hari ang isa pa niyang tagapagsilbi. At di nga nagtagal ay may lumapit sa kanila at may dala itong 2 tali. Matapos iyong iabot sa hari ng tagapagsilbi ay sinabi ng hari kay Fredo na iyon na lamang daw ang kanyang regalo sa kanya na sana ay kanya nang tanggapin. At alam daw ng hari na magugustuhan niya iyon. Malugod namang tinanggap ni Fredo iyon at nag-usap sila ng hari. Matapos makapagkwentuhan pang sandali ay nagpaalam na si Fredo at nagpasalamat siya ng marami sa hari. Ipinahatid siya muli sa taong sumundo sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay sabik siyang masubukan niyon. Ngunit bilin sa kanya ay sa pagbukang liwayway niya iyon ihagis sa kanyang bakuran. Kung kaya, hindi na siya natulog pa at naghintay na lamang na sumikat ang araw. At nang una niyang masilayan ang mga silahis ng araw, ay buong kasabikan niyang inihagis ang 2 tali sa harapan ng kanyang kubo. At laking gulat ni Fredo nang bigla na lamang may lumabas na tag-isang manok sa bawat tali na kanyang inihagis. Mga sasabunging manok iyon na kulay pula at isang puti. Walang-wala sa isipan ni Fredo na iyon pala ang iniregalo sa kanya nung hari. Naisip ni Fredo na magbenta ng mga pananim niyang gulay at prutas sa bayan. Dinala na rin niya ang kanyang 2 manok. At nang maubos ang lahat ng kanyang mga paninda, ay sinubukan niyang ilaban ang kanyang mga sasabungin. At pareho iyong nanalo. Walang mapagsidla ng tuwa si Fredo. Masayang masaya ang kanyang kalooban. Hanggang sa naging bantog na muli si Fredo sa buong bayan. Walang makatalo sa kanyang mga manok pagdating sa sabong. Dahil doon ay muling nakapagpundar si Fredo. Nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo hanggang sa bumalik ng lahat ng kanyang mga ari-arian at mga tinatangkilik. At ang lalong higit na kanyang ipinagpapasalamat ay ang pagkakabuong muli ng kanilang mag-anak. Isang araw ng linggo nang maisipan uli ni Fredo na magsabong. Malaki pa naman ang kanyang ipinusta. Nang bigla na lamang nagulat ang lahat nang matalong pareho ang kanyang mga manok. At dahil sa hindi siya lumalaban ng bihagan sa tuwing siya ay magsasabong, kung kaya naiuwi pa niya ang kanyang mga alagang manok. Mahal na mahal niya ang mga iyon.
dahil sa pinapahalagahan niya ang kaloob na handog sa kanya ng Haring Engkanto. Bukod doon, yun ang nagpanumbalik ng lahat niyang yaman at ari-arian. Kaya lupa yung mahalaga para sa kanya. Inilagay niya ang mga alagang manok sa likod ng kanyang sasakyan upang iuwi. Nang dumating na siya sa bahay at kukunin na ang mga manok, ay laking gulat niya nang dalawang nyog na parehong biyak ang kanyang makita at hindi ang mga manok. Nalaman ni Fredo na ang binigay pala sa kanya ng hari ay anting sa pagsasabong. At ang kanyang nakaharap ay masigit ang taglay na anting na mula sa palakol. Kung kaya nabiyak umano ang mga nyog, katunayang mas malakas ang anting ng kanya nakalaban. Kung kaya natalo ang dalawa niyang manok. Simula noon ay hindi na muling nagsabong pa si Fredo. Ang pagkakatalo ng dalawa niyang manok ay hudya na yun na ang dulo ng kanyang swerte sa sabong. At nakontento na siya sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Namuhay sila ng payapa at sagana. Nakatira po kami noon sa lupa ng lolo ko sa probinsya. At masasabi kong maayos naman ang aming pamumuhay noon. Pero nag-umpisa pong magkaroon ng mga kababalagan sa amin. Nang isang araw ay matagpuan ng tatay ko ang kanyang alagang manok na sasabungin. Napatay na at para itong nilapa. Noong una, ang buong akala niya ay yung alaga naming aso ang may gawa noon. Dahil isang hapon bago mangyari iyon, ay nakita niya itong nangahabol ng mga manok. Kaya ito ang kanyang napagbintangan at napagbuntunan. Nasabi niya ay nabangaw na raw ang aming aso, o sa Tagalog pa ay naulol na umano ito. Ngunit na iba ang pananaw ni tatay nang pumunta sa amin ang kanyang pinsan. Balitsuhin ko iyon. Ito ay si Tio Albert. At ibinalitang namatay din ang manok nito na natagpuan na lang rin niya isang umaga na wala ng buhay at para din iyong nilapa. Dahil doon ay kinutuban sila ng hindi maganda. At ang kanila namang napaginalaan ay yung bagong dating na kamag-anak ng taga-roon din sa amin na nagtayo ng maliit na bahay sa katabing lupa nito. Naging malakas ang paniniwala nila na may lahing aswang iyon. Dahil sa nangyari lamang ang mga bagay na iyon, simula nang ito ay dumating sa aming lugar. Ngunit naisip din nilang mahirap iyon patunayan. Isang gabi ay nakakita si tatay ng isang malaking aso na sa buong panahon niyang naninirahan sa probinsya ay noon pa lamang siya nakakita ng ganon. Kaya kinabahan siya. Simula kasi nang mangyari iyon sa isa niyang alagang sasabungin na manok, ay naisipan niyang magbantay kung gabi para malaman kung sino o ano talaga ang gumagawa noon. Nanatili lamang si tatay na nagmatiyag. Hindi siya kumilos sa kanyang pinagtataguan. Kitang-kita niya ang itsura noon dahil sa natatamaan iyon ng ilaw na nagmumula sa bahay.
Alam ni tatay na hindi iyon karaniwang aso, sapagkat wala namang nagmamay-ari ng ganong aso sa aming lugar. At napakalaki noon kumpara sa mga karaniwang aso na inaalagaan dun sa amin. Sabi pa ng tatay ko, kahit yung aso namin ay hindi nagawang kumaol at umiyak na lamang na nabahag ang buntot nito. Kinilabutan si tatay nang hindi magtuloy ang malaking aso doon sa mga manok. Sa halip ay gumilid ito sa bahay namin na parang pinapakiramdaman ang mga nasa loob, at pagkatapos ay umikot sa kabilang panig ng aming bahay. Doon na nagsimulang kumilos si tatay. Marahan niyang ikinasa ang baril niya na dibomba at nakayukong naglakad papunta sa kung saan naroon ang aso. Nagimbal pa si tatay nang makita niyang nakatayo na ang aso na nakakapit na sa dingding ang dalawang paa nito. Inasinta niya iyon at hindi na nagdalawang isip pa na pinutukan. Tila nagulat naman yung aso pagkat wala iyong kamalay-malay na may sumisipat na pala sa kanya. Ngunit ang ipinagtaka ni tatay ay mabilis iyong tumakbo na parang binaliwala lamang ang kanyang ginawang pagbaril dito. At mabilis na iyong naglaho sa dilim at hindi na niya nasundan pa ng kanyang tingin. Nung mga oras na iyon ay natutulog na kami at amin na lamang nalaman ng sumunod na gabi nang pumunta si Tio Albert na kanyang pinsan at kanilang napagkwentuhan iyon sa gitna ng kanilang inuman. Ayon pa sa pinsan ni tatay, dapat daw ay kanyang nilagyan ng lupa ang dulo ng baril ng kanyang baril upang tumalab iyon sa aso na kanilang pinaghihinalaang aswang. Ipinakita din ni Tio Albert ang dala niyang talibong. Napakatalas noon. At sinabi niya kay tatay na kahit daw sa patalim, dapat ay maitaga na muna sa lupa para mas maging epektibo na sandata laban sa mga aswang. Kaya kami na nakababatang kapatid ko ay nawili na sa pakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Dagdag na kwento pa niya, ang mga ganito umanong nilalang ay nagtataglay din ng mga kakayahan o kapangyarihan. Karamihan daw sa mga ito ay may anding-anding at ang tanging umanong makakakontra o tatalab sa mga ito ay mga bagay din na kalikasan tulad ng mga bato, kawayan at iba pang mga kauri nito. Kaya kung sakaling ang sandata mong dala ay gawa na ng tao at hindi ng kalikasan, dapat umano ay mahaluan ito ng bagay ng kalikasan tulad ng lupa. Kinabukasan ay niyaya ako ni tatay. Nang magtanong ako sa kanya kung saan kami pupunta, ang sabi niya sa akin ay gagawa daw kami ng pitag para sa mga bayawak. Kaya sumama naman ako dahil sa gusto ko iyon. Nang nasa masukal na bahagi na kami ng kagubatan, ay nagsimula na kaming gumawa. Bali dalawa ang ginawa namin sa magkaibang bahagi noon. At matapos lagyan ng pampabaho, ay iniwan na namin. Pag-uwi ay may dinaanan kaming bahay. Alam kong iyon yung bagong bahay ng pinaghihinalaan nilang aswang. Saradong-sarado iyon. At nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan
nang kami ay napadaan na doon. Ibang-iba kasi ang itsura noon. Parang napaka makulimlim kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Nang biglang nagulat kami ni tatay nang nakita namin ang lalaki na nasa aming unahan at nakayuko ito na hindi gumagalaw. Nauna nang nagsalita si tatay at sinabing maagi lang dong. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay makikiralang kami. Hindi iyon sumagot at hindi rin nag-angat ng kanyang ulo para tingnan kami. Sa halip ay nanatili lamang iyon sa kanyang pagkakayuko na hindi pa rin gumagalaw. Nang makalampas na kami sa kanya ay bigla namang nabigtas ang tsinelas ko nang mapaapak ako sa isang bato at dumulas iyon. Nang damputin ko ang aking tsinelas upang ayusin ay hindi ko napigilang hindi mapatingin muli sa lalaki. Dala na rin ng aking kuryosidad. Kung kaya pa simple ko itong tiningnan, na nagulat naman ako pagkat nakita ko itong nakatingin sa akin ng matalim habang nakayuko pa rin. Kaya nagmamadali akong tumakbo papunta kay tatay na hinihintay naman ako sa unahan. Kinagabihan noon, katatapos lang namin kumain at nagpapahinga-hingalay nang marinig naming may humuni. Sa unang pagkakataon ay nakarinig kami ng huni ng isang kwago doon sa amin. Nagtanong pa nga ako sa aking mga magulang kung huni ng ano iyon dahil nga sa hindi ako pamilyar. At sinabi nga nila sa aking kwago umano iyon. Makalipas ang halos may kalahating oras ay naging mapagmatag bigla si tatay. Ang nanay at kapatid ko naman noong mga oras na iyon ay nasa silid na at nakahiga. Sinenyasan ako ni tatay at sinabing nasa labas na naman umano ang aswang. Lumapit ako sa kanya at inutusan niya akong kunin ko ang itak. Habang siya naman ay kinuha ang baril na dibomba na nakasandal doon sa haligi. Nakita kong sumilip si tatay sa dingding at bigla rin itong inalis agad ang pagkakatitig doon na parang nagtaka siya. Sinabi niya sa akin na dalawa umano ang nakita niyang naroon. Kinabahan ako at nakaramdam ng takot. Ngunit kahit kinakabahan ako at natatakot, nang maalala ko ang kwento ni tatay tungkol sa malaking aso nung nagiinuman sila ni Tio Albert, ay umiral na naman ang aking pagkamausisa. Kung kaya naghanap ako ng isang magandang pwesto para sumilip. Binigyan naman ako ni tatay ng espasyo at pagkakataon na gawin iyon. Pero laking gulat ko nang ang makita kong naroon ay dalawang tao. Isang babae at isang lalaki na parang mga aso na kanilang ginaya ang paraan ng pagkakaupo, na nakatukot ang kanilang dalawang kamay sa lupa. Naramdaman kong nangabal ang buong katawan. Pakiramdam ko rin ay nagtayuan ang aking buhok sa ulo dahil sa sobrang takot. Nang sabihin ko kay tatay kung ano ang aking nakita sa labas, ay hindi ito makapaniwala. Kaya mabilis siyang sumilip at napatunayan niyang totoo nga ang aking sinasabi. Napansin kong dumampot si tatay ng lupa. Hindi pa kasi sementado noon ang sahig ng aming bahay. At nakita kong inilagay niya iyon sa pinakabukana ng kanyang baril na dibomba. Ipinatong niya yung baril
sa pasamano ng bintana at sinipat niya. Nagulat pa ako bagya dahil sa kanya na palang babarilin niyon. Sumilip ako sa ibabang bahagi at nakita kong nagsimula ng gumalaw palapit yung isa, habang yung isa naman ay nananatili lamang sa kanyang posisyon. At bigla nang pumutok yung baril na nakita kong napaigtad yung isa at narinig naming nasaktan. Mabilis namang bumalik yung isang papalapit na sana sa aming bahay at nilapitan yung kanyang kasama. At nagmamadali silang kumilos papalayo sa amin. Sinabi ni tatay sa akin na kanya umanong natamaan iyon. Hindi nga lang siya sigurado kung sa dibdib nga ba niya iyon tinamaan, dahil sa iyon daw ang kanyang inasinta. Kinaumagahan, maaga pa, ay nagpunta si tatay kanila Tio Albert. Sumabay siya sa akin sa pagpasok ko sa paaralan. Pagdating ko sa bahay nung araw na iyon ay paggabi na, at naroon ang pinsan ni tatay na si Tio Albert. Nagtatagay na sila at kanilang pinag-uusapan ang tungkol doon sa aswang. Pinuntahan pala nila iyon sa bahay, ngunit hindi daw talaga sila pinapasok sa bakuran ng mga iyon. Kahit na anong palusot daw ang kanilang gawin para makausap o makita man lang ang kanilang mga magulang, ay hindi daw talaga sila pinapasok ng mga anak nito. Kaya lalong lumakas ang kanilang kutob na aswang nga ang mga ito. At isa sa mag-asawa ang naparil ni tatay noong nagdaang gabi. Sabi pa ni Tio Albert, malamang ay nagpapagaling iyon, na kanilang nilalawayan ang sugat para mabilis na maghilom. At kung kaya ayaw silang papasukin ay dahil sa kontra umano iyon sa kanilang pagpapagaling, at para hindi na lumala pa ang sugat na tinamo ng aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-iinuman. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat na lamang ako nang makarinig ng mga nagkakaingay. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang una kong nakita ay si tatay, napapalabas ng pintuan ng aming bahay at may dala itong itak. At nakasunod sa kanya si Tio Albert, na siya namang may hawak ng dibomba, habang si nanay naman ay nasa may tapat ng bintana. Paglapit ko kay nanay ay agad ko siyang tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang umatake na naman daw yung aswang at tinuklap yung aming bubungan. At nang mapatingala ako ay doon ko palang napansin na tuklap na nga at wala nang isang bahagi ng aming bubong. At iyon daw ang kanilang sinusubukang habulin ngayon, yung aswang. Narinig kong sinisigawan iyon nila tatay at hinahamon, pero hindi na iyon nagpakita sa kanila. Panay din ang sigaw ni Tio Albert at binubuyo ang mga iyon na sinasabyan ng paulit-ulit na duwag sa pag-asang magalit at lumaban ng harapan. Ngunit hindi na nagparamdam pa ang mga iyon sa kanila. Pagbalik nila tatay sa loob ng bahay ay napailing ito habang nakatingin sa aming bubungan. At nagkatinginan sila ng kanyang pinsan at napangiti na lamang dahil sa nangyari. Bago ako makatulog na muli ay narinig kong kanilang napagkasunduan na babalikan ang mga aswang sa kanilang bahay. At ganun nga ang kanilang ginawa.
Mga alas 7 pasado pa lang ay umalis na silang dalawa sa bahay nung sumunod na araw. Doon na rin kasi natulog sa amin si Tio Albert. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila. Hindi na muna ako pinapasok noon ni nanay dahil sa natatakot siya sa pwedeng mangyari. Nalaman namin mula kanila tatay na umalis na pala ang mga ito sa kanilang bahay at kanila pa umanong naabutan sila na papalabas ng kanilang bakuran. Sa galit daw nila tatay at Tio Albert ay di nila napigilang sitahin ng mga ito at sinabihan tungkol sa pagkakasira ng aming bubong. Ngunit nanatili lang daw tahimik at hindi nagsasalita ang buong mag-anak. Ang maingay daw at nakipagsagutan sa kanila ay yung kaanak ng mga iyon na taga sa amin at nagbanta pa raw na magrereklamo sa barangay. At pagkaraan nga ng ilang araw ay may dumating kay tatay na imbitasyon mula sa barangay. Kung kaya sumama kami nung sumapit yung takdang araw. Pati pala si Tio Albert ay may paanyaya din dahil sa nakita kong dumalo din ito doon. Napag-ayos din naman sila sa barangay pa lang at hindi na umakyat pa sa korte ang usapin dahil sa wala din namang mairereklamo kanila tatay. Wala naman silang binitawang anumang salita na po pwede silang makasuhan. Nasa labas din naman daw sila ng bakod nung mangyari yon. Sinita lang naman nila ang mga ito na sinabihan nilang ang ganda ng kanilang pagkakagawa sa aming bubungan. Yun lang naman daw ang kanilang sinabi nung araw na iyon. Kaya nagdesisyon ang lupon na tapusin na ang usapin doon pa lamang sa kanila at pinayuhan yung taga sa amin na kamag-anak ng aswang na itigil na lang yung kanyang reklamo dahil sa wala din iyong pupuntahan at magagastusan lamang siya. Ang ibabahagi ko pong kwento ay sarili ko pong karanasan. Nangyari po ito doon sa probinsya ng nanay ko. Napilitan po kasi kaming lumipat nung magdo-12 anyos na ako dahil sa nawalan ng trabaho ang tatay namin. Kaya ipinaalam ni nanay sa kanyang mga magulang ang aming kalagayan noong mga panahong iyon. Iminungkahi naman nila na umuwi na lang kami doon at magsimula ng panibago. Tutal naman daw ay malapad ang kanilang sinasakang lupain. At iyon ay sinabi naman ni nanay kay tatay na noong una ay hindi pa ito pumayag dahil sa hindi ito sanay sa mga gawaing bukid. At isinasaalang-alang niya rin kaming tatlong mga anak niya. Pagkat malaking pag-a-adjust daw ang kailangan naming gawin. At siguradong maninibago talaga kami. Sinabi ni nanay na ganun lang naman daw talaga sa simula. Ngunit masasanay rin umano kami. Noong huli ay napapayag din ni nanay si tatay. Sapagkat tila wala naman ito iba pang mapagpipilian. Kami namang mga anak nila ay susunod lamang dahil sa nalalaman naman namin sila ang masigit na nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa aming lahat. At wala pa naman kaming kakayahan noon na magdesisyon para sa aming mga sarili.
Makalipas lamang ang halos mahigit 1 linggo, ay nagpasya na kaming umuwi. Dala lang namin yung mga pangunahin naming pangangailangan. Yung iba naming gamit ay pinatracking na lang nila tatay, habang yung iba naman ay iniwan na lamang at pinasaulian niya sa kanyang nakababatang kapatid na kalapit namin noon. Hindi rin naging madali para sa amin ang pagbiyahe dahil sa marami kaming mga dala. Napakahirap po noon. Muntik pa nga kaming hindi makasakay ng barko dahil sa nataon na napakaraming pasahero pagkat bakasyon noon. Kaya nang masapit namin ang probinsya nila nanay, ay talaga namang doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Lalo na nang makababa na kami ng barko at nakasakay na sa jeep na pampasahero. Mahigit 1 oras din ang naging biyahe namin noon sakay ng jeep. At sa unang pagkakataon ay noon pa lang ako nakakita ng ganon, na punong-puno at siksikan. Hanggang sa pinakabubong ng sasakyan ay may mga nakasakay na pasahero kasama ng mga bagahe. Pagbaba namin sa jeep ay nakita kong may ilang mga tao na naghihintay doon sa gilid ng kalsada, na nang makababa si nanay ay mabilis na inunat nito ang kanyang 2 kamay at napatakbong papalapit sa kanila. Mayroon doong 2 matanda na sa tingin ko ay iyon ang mga magulang ni nanay. Iyon pa lang kasi ang unang pagkakataon na makikita namin sila. Naroon din ang ilang pang mga tao na nung huli ay nalaman naming mga kapatid ni nanay, at kasama din nila ang aming mga pinsan. Nagyakap sila at napaiyak sa sobrang pangungulila nila sa isa't isa. Matagal kasi nilang hindi nakasama si nanay. Dalagita pa lamang ito nang nagpa-Maynila. Hanggang sa makilala na nga niya si tatay at nagsama na sila, na nagpakasal lang ng mga 2 taon na ang bunso naming kapatid. Bali 8 taon na rin silang kasal ni tatay noong mga panahon na iyon. Dahil 10 taon na ang bunso namin, habang yung panganay naman naming kapatid ay 14 anyos na noon. Matapos na makapagkamustahan, ay tinulungan na nila kami sa aming mga dala. At ang pag-asa kong makakapagpahinga na ay biglang nawala. Dahil sa malayo pa pala ang bahay ng lolo at lola namin. Mahaba-habang lakaran pa pala. Nang dumating kami sa bahay ng mga magulang ni nanay, ay halos pa 12:00 na. Buti na lang at may iniwanan sila doon para magsaing at magluto ng ulam. Kung kaya matapos na makapagpahinga ng kaunti, ay nakapagtanghalian na rin kami. Hindi matapos-tapos ang kanilang pagkukwentuhan, at mahalata mo talaga ang kasabikan nila sa isa't isa. Di nagtagal, ay napag-usapan na rin nila nanay kung saan banda ang lupa na parte niya, at pwede na rin kami doon magtayo ng bahay. Naramdaman na kaagad naming magkakapatid ang malaking kaibahan ng paninirahan sa Maynila at sa probinsya. Dahil sa radyo lamang ang naririnig namin at wala silang TV. Isa iyong maliit na radyo na di baterya, kung tama ang pagkakatanda ko.
ay transistor pa nga ang narinig kong tawag nila doon. Kinagabihan noon ay tila hindi nababawasan ang mga kamag-anakan ni nanay na pumunta at sumundo sa amin. Ganun pala doon. Naisip kong marahil ay matindi ang pagkasabik talaga nila kay nanay. Dahil sa mahabang panahon itong hindi nila nakasama. At nagkaroon pa nga noon ng kaunting salo-salo. Dahil sa nagkatay sila ng baboy noong mga bandang hapon. At napansin kong may mga dumarating pa na marahil ay mga huling nakabalita sa aming pagdating. At may dala silang mga container na noong una ay hindi ko pa alam kung ano iyon. Kalaunan ay nalaman kong iyon pala ang inumin nila doon. Iyon pala ang tinatawag nila na tuba. Noong mga alas 7 na ng gabi ay nakaluto na sila ng ilang putahe at nag-umpisa na silang maghain. Kung kaya nagsimula na rin ang kainan, habang ang mga kalalakihan naman ay nakapalibot at nagiinuman. Sa unang pagkakataon ay doon pa lamang ako nakatikim ng karne ng native na baboy at nagustuhan ko ang lasa noon, na kahit hindi kumpleto ang kanilang mga rekado ay masarap pa rin ang kinalabasan ng kanilang mga niluto. Matapos kumain ay nagpahinga na kaming magkakapatid sa isang silid. At hindi ko na namalayan pa na nakatulog na ako. Pero nagising ako na sa tansya ko ay mga hating gabi na iyon. Naririnig ko pa rin ang mga boses ng mga nag-iinuman sa labas. At naroon pa ang tatay namin. Habang sa katabing kwarto naman ay naririnig kong nag-uusap sila nanay ng lola at mga tiyahin namin. Sa pakiramdam ko ay tila mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Dahil sa seryoso ang kanilang mga tinig, naisip ko na marahil ay kanila nang pinag-uusapan ang tungkol sa aming pagtira doon. Kaya muli na lang akong natulog. Nang mga madaling araw ay nagising muli ako nang makaramdam ang pananakit ng tiyan. Kailangan kong magbawas. Bumangon ako at naupo sa aming higaan. Nakita kong kami lang magkakapatid ang naroon. Tahimik na rin ang mga nasa labas. Ginising ko si ate dahil sa magpapasama ako sa kanya sa palikuran. Naiirita pa ito nang gisingin ko. Ngunit napilitan na rin bumangon dahil sa masakit na talaga ang tiyan ko. Nalaman ko mula kay ate na wala palang palikuran doon. Pero sa pagkakataong iyon ay wala na akong magagawa pa, pagkat wala naman akong ibang mapagpipilian. Kaya sinabi ko sa kanyang samahan na lamang niya ako. Dinala namin ang gasera at lumabas kami ng bahay. Tinungo namin ang sagawing likuran noon. Doon ay nakita kong may mga puno ng kasoy, may santol at abukado. Mapuno ang lugar na iyon. Sa unahan noon ay napakarami ng mga halaman at matataas na mga damuhan. Kung kaya naisip kong doon na lamang ako pupwesto para isagawa yung tawag ng kalikasan. Paulit-ulit ko pang sinabi kay ate
na kanya akong hintayin at wag akong iiwan. Na dahil sa pag-uulit-ulit ko, ay nakulitan na ito sa akin. At pabulyaw akong pinagsabihan na oo na. Nang nasa kalagitnaan na ako ng aking ginagawa, ay bigla na lamang akong nakarinig ng garalgal na tinig. Pero parang hindi iyon likha ng tao. Di po ako sigurado kung narinig din iyon ng ate ko. Pero rinig na rinig ko po iyon. Kaya iginala ko ang aking paningin at nabigkas ko pa yung katagang ate na mabilis naman siyang sumagot. Nang biglang narinig ko na may dumapo sa puno ng sandol na lumika ng malakas na ingay iyon. Kaya doon na pabaling ang atensyon ko. Pero wala akong makita. Kaya binilisan ko na yung aking ginagawa. At ganun pala doon. Dahil dahon lang ang ipinapamunas. Takot na takot ako noong mga oras na iyon. Dahil sa bukod sa madilim, ay hindi pa ako sanay at pamilyar sa lugar. Kaya nagmamadali ako at patakbong pumasok ng bahay. Medyo nakarandam pa ako ng pangangati sa aking pangupo. Dahil sa hindi talaga ako sanay. Nagpasalamat ako kay ate dahil sa sinamahan niya ako. Pero tumango lamang ito. Dahil sa antok na antok siya at bumalik na ito sa pagtulog. Tumabi naman ako sa kanya. Kinaumagahan, wala pa sana akong balak na bumangon kahit nararamdaman ko nang tumatama na sa akin ang sikat ng araw. Dahil sa talagang napagod ako sa aming biyahe. Idagdag pa yung ginawa naming mahabang paglalakad papunta sa bahay nila Lola. Kaya lang, talagang pinababango na kami ni nanay. At naririnig na namin na nagsusuka si tatay. Nasabi nila lolo at lola ay nasobran daw ito sa kanyang ininom. At hindi pa naman sanay umano sa tuba. Kaya marahil ganon. Hindi ko na nagawang makakain pa noon ng mabuti. Dahil sa naririnig kong patuloy na nagsusuka si tatay. At idinadaing nito na masakit daw ang kanyang kasukasuan. Pati umano ang kanyang ulo at sikmura ay sobrang sakit na rin. At nang mapasulya pa ako kay tatay, ay nakikita kong namumudla na ito. Naroon din ang lolo at lola ko na nilalapatan naman siya ng lunas habang nakahiga. Ang buong akala naming magkakapatid at ninanay ay yuhupa din iyon. Ngunit hanggang kinagabihan ay nagpatuloy ang nararamdamang sakit ni tatay. Halos hindi kami makatulog na magkakapatid dahil doon na nakakapangilabot pa ang tunog na kanyang nililika. Kasi para na itong naghihingalo na para siyang may hika na kinakapos sa kanyang paghinga. Pero hindi naman siya pinababayaan ng kanyang mga biyanan. Maging si nanay ay nakaantabay sa kanya. Nang sumunod na araw, nagsimula na ring dumaing si nanay ng pananakit ng kanyang sikmura at nagsusuka rin ito. Hanggang sa pareho na nga silang naratay sa banig. Nag-alala na kami sa aming mga magulang. Pero hindi nawawala ang aming pag-asa. Dahil sa hindi naman sila pinababayaan ng aming mga lolo at lola.
Ngunit makaraan ang mahigit 1 linggo, ay lalong lumubha ang karamdaman ng aming ama. Grabe na ang ipinayat nito. Pagkat halos hindi na ito kumakain, lagi siyang walang gana. Isang gabi ay nakita kong pinakain si tatay nila lola. Narinig kong sinabi pa niya na iyon na lang daw ang tanging pag-asa. Makaraan ang ilang oras, habang kasalukuyan na kaming natutulog noon, ay bigla na lamang kami nakarinig ng isang malakas na sigaw at parang nagwawala. Napakabangis noon. Mabilis akong napabangon at nakita kong nasa pinto na ang ate ko, na nauna palang nakarinig noon. At nang nasa pinto na kami ng kabilang silid, ay nakita naming pinipigilan nila lolo at lola si tatay. Nasa harapan nito ng bintana at parang gustong tumalon mula doon. Gustuhin man namin magtanong ay hindi na namin nagawa pa, dahil sa abalang-abala sila at ayaw naming maging sagabal. Kaya nandun lamang kami ni ate at nakamasid. Ngunit nagimbal kami kapwa ng ate ko nang makita namin si tatay nang tumalikod dito sa bintana at humarap sa direksyon namin. Grabing takot ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Sobrang lakas ng pagkalabog ng aking dibdib pagkat tinubuan ito ng mga buhok sa kanyang mukha. At grabe ang kanyang paglalaway, na pulang-pula ang kanyang mga mata. At akma kami nitong susugurin. Buti na nga lamang at napigilan nila lolo at lola. Parang wala siya sa kanyang katinuan. Dahil doon ay napatago akong bigla sa likod ni ate. At narinig namin ang aming lola na sinabihan kaming bumalik na sa aming kwarto. Nang sumunod na araw ay nagulat na lamang kaming magkakapatid nang malaman namin wala na si tatay. Hindi kami makapaniwala, dahil parang napakabilis ng mga pangyayari, na naisip ko pa nga noon na kung hindi siguro kami umuwi ay hindi mangyayari iyon, na sana ay buhay pa si tatay. Ng mga bandang tanghali ay nakita kong nagdatingan na rin ang mga kaanak ni nanay. Kanilang inasikaso ang labi ng aming ama. Ginawan din nila ito ng ataol. Sa di nga po inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang pong pumanaw ang aming ama. Napakabilis po talaga ng mga pangyayari at hindi po namin inaasahan iyon. Dumating po ang mga kamag-anakan ni nanay at kanilang inasikaso ang labi ni tatay. Sila na rin po ang gumawa ng ataol nito. Wala po kaming nakita ni ate na may pumuntang taga-punerarya, na naisip naman namin na dahil siguro nasa bundok ang bahay nila lola at malayo iyon sa bayan. Nang unang gabi po ng burol ni tatay ay nakaramdam po ako ng hindi maganda. Si nanay naman noong mga oras na iyon ay nakaratay pa rin sa banig na may karamdaman pa. Ang isa po sa pinagtatakan ko ay wala pong ibang nakipaglamay doon maliban sa mga kamag-anak nila nanay. May pailan-ilan akong napansin
na noon ko pa lamang nakita. Pero maging ang mga iyon ay kamag-anak din daw namin. At syempre, naroon yung mga kamag-anak ni nanay na nakita na namin nung dumating kami. Maliban doon ay wala na. Walang ibang tao na nakipaglamay na hindi nila kaanak. Yung bagay na iyon naman ay madali kong nabigyan ng paliwanag dahil sa wala namang kaming nakita na mga kalapit bahay doon ng mga magulang ni nanay, na naisip kong tanging mga kamag-anak lang nila ang magtsatsaga na pumunta doon at hindi ang ibang mga tao. Yan ang naging pakahulugan ko sa aking napuna nung mga oras na iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi at araw, ay unti-unting nagbabago ang aking pagkakaintindi sa mga nangyayari. Tulad na lamang nung ikatlong gabi na nakaburol si tatay. Si nanay nung mga panahon na iyon ay nakakabango na at unti-unti nang nanunumbalik ang pangangatawan at lakas nito. Nanganapin ko siya pagkat may sasabihin ako, ay natagpuan ko itong kausap nila lolo at lola sa isang silid. Na tila nabigla pa sila nang makita ako na nasa bungad na ng pinto matapos kong itulak iyon. Na mabilis silang huminto sa kanilang pinag-uusapan. Kaya medyo nagkakaroon na ako ng mga pagdududa noon. May mga gabi din noon na kapag hinahanap ko si nanay ay hindi ko ito matagpuan. Samantalang hindi naman kalakihan ang bahay na yari sa kahoy nila lola. At malimit ding nakaririnig ako ng mga dumadapo sa mga katabing puno ng bahay, na naririnig ko talaga ang pagtunog ng mga sanga at dahon noon. Nalata mong malaki kung ano man ang dumadapo doon. May isang pagkakataon naman na hindi ko mahanap pareho sila nanay at lola. Nasabi naman sa akin ni lolo ay may pinuntahan lamang daw sandali. Na magtanong ako kung saan pumunta, ay sinabi nito sa akin na nanguha lamang daw ng mga halamang gamot. Na nang tanungin ko pa si lolo kung bakit naman sa ganong oras sila nangunguha ng mga halamang gamot, ay sinabi nitong yun daw mga oras na magkakaroon ng bisa ang mga ito. At kapansin-pansin din ang mga kamag-anak nila nanay noong mga gabing nakaburol pa si tatay. Parang hindi man lang malungkot ang mga ito. Noong una ay naisip kong dahil siguro sa hindi naman nila nakasama nang matagal ang tatay ko at hindi nila ito lubusang nakikilala, kung kaya ganon. Pero bago ilibing si tatay ay kinutuban ako ng hindi maganda, na parang pakiramdam ko ay tila masaya pa sila na namatay ang tatay ko, lalo na yung isang pinsan doon ni nanay na lalaki. Matapos na mailibing si tatay ay sinimula na ng mga kaanak ni nanay ang pagtatayo ng aming bahay. Ang lupang tinayuan ng aming bahay ay bahagi pa ng lupang sinasaka nila lolo at lola. Medyo malapat din kasi yung lupang pagmamay-ari nila. At kung saan itatayo yung bahay namin ay doon din umano yung mamanahing parte ni nanay kung sakaling pumanaw na
ang kanyang mga magulang. Mabilis na natapos yung bahay namin dahil sa pinagtulong-tulungang gawin ng mga kamag-anak ni nanay, na kahit mga babae pa nga at mga kasing edad lang namin ay naroon at tumutulong na maitayo iyon. Pero matapos maitayo ang bahay namin, ay hindi pa rin mawala sa isip ko si tatay. Kaya halos hindi ako makausap noong mga panahon na iyon. At bihira lang ako kung kumibo. Kahit si ate ay napansin ko naging matamlay. Mabait kasi ang tatay namin. Kahit nga sa pagtira namin sa probinsya nila nanay, ay kapakanan pa rin namin ang iniisip ni tatay. Kaya nagdadalawang isip siya na doon kami sa probinsya tumira. Nakikita ko namang sinusuportahan kami ng mga magulang at kapatid ni nanay upang makapagsimula. Nagkatay pa nga sila ng isang kambing at hindi kalakihang baboy nung pinapagawa ang bahay na aming titirahan. Nang mag-umpisa na muli ang pasukan, ay doon na namin naranasan ang hirap. Dahil sa malayo ang paaralan na aming pinapasukan, wala namang ibang paraan kundi ang maglakad. Dahil sa wala namang bumabiyahe, paakyat at pababa kung saan kami nakatira. Kaya nagsakripisyo talaga kami. Tiniis talaga namin iyon dahil sa kagustuhan naming makapagtapos ng pag-aaral. Pero simula nang mawala si tatay at nung panahon na nagkasakit si nanay, ay may napapansin na talaga kami nakakaiba. Isang gabi nang natutulog na kaming magkakapatid, ay bigla na lang akong nalimpungatan nang magulat ako sa isang malakas na pagkalabog, na nang mapabalikwas ako ay napasigaw talaga ako sa sobrang pagkagulat, dahil nakakita ako ng isang tao na nasa tapat ng aming bintana, ngunit nasa loob na ito. Buwaghag ang kanyang buhok at mayroon itong mapupulang mga mata. Ngunit mabilis iyong kumilos, na ako naman, ang naging unang reaksyon ko ay ang iiwas ang aking paningin mula doon at ibaling ito sa aking balikat, na akin pang tinakpan ng mga kamay ang aking mga mata. At naramdaman ko na may humawak sa akin, at narinig ko ang boses ni ate at ng bunso naming kapatid, na kanila akong tinatanong. At nang dahan-dahan kong silipin ang nilalang, ay wala na iyon sa aking harapan. Napayakap ako kay ate at nasabi kong natatakot ako. Patuloy siya sa pagtatanong sa akin kung ano raw yung nakita ko. Hindi naman agad ako makapagsalita nung mga oras na iyon, dahil sa hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay ate. Di ko alam noon kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang aking nakita. Basta ang natatandaan ko noon ay paulit-ulit ko lang sinasabi sa kanya na natatakot ako. Hinimas-himas niya pa noon ang likod ko at pilit akong pinapakalma. Ang buong akala niya ay binabangungot lamang ako. Naisip ang araw niya noon
na baka napanaginipan ko ang tatay namin. Naabutan kami ni nanay sa ganong ayos. Galing ito sa paliligo, pagkat napansin naming hindi pa ito nakakapagbihis. Tulad ni ate ay tinanong niya rin ako kung ano ang nangyari. Ngunit hindi ko tuwirang masabi ang aking nakita. Nung minsan naman ay naabutan namin ang aming bunsong kapatid na iyak ng iyak. Nang mag-usisa kami, ay sinabi nitong nakakita siya ng aswang. Na nang marinig namin iyon ni ate, ay pareho kaming kinilabutan at natigilan. Marami pang nangyaring mga kababalagan doon sa aming bahay. Mga pangyayaring noon lang namin naranasan. Madalas din natatandaan ko noon na kahit gabi na ay nagpupunta pa rin si nanay kanila lola. Hanggang sa makatulog na lang kami na hindi na namin ito namamalayang umuwi. Minsan nang napaaga kami ng uwi mula sa paaralan, dahil sa may pagpupulong ang mga guro, ay naabutan naming wala si nanay sa aming bahay. Naisip ko noong maglaga ng saging, kung kaya nagsabi ako kay ate at kanya naman akong pinayagan. Nang buksan ko ang paglalagaan ng saging, ay nakita kong may laman iyong manok. Kaya sinabi ko kay ate na iyon na lamang ang aming kainin. Ngunit nang amin na iyong kakainin, ay napansin naming wala iyong lasa at malasado ang pagkakaluto. Na nang maabutan kami ni nanay, ay pinagalitan kami. At bakit daw namin kinain agad iyon? Hindi pa raw iyon luto at kanya pang pakukulaan muli at lulutuin. Dahil sa matigas pa umano iyon. Isang beses naman nang wala kaming pasok at kami lamang ng bunso kong kapatid ang naiwan sa bahay, ay dinalhan kami ni lola ng pagkain. Wala noon si nanay at si ate, pagkat nasa bukid sila. Pag-alis ni lola, ay lalantakan na sana iyon ng bunso naming kapatid. Ngunit pinigilan ko ito at sinabi kong hintayin namin sila ate at nanay upang magsalo-salo kami. Nakinig naman sa akin ang bunso naming kapatid. Kaya pagdating nila nanay, ay agad kong sinabi sa kanya na hinatdan kami ni lola ng pagkain. Ngunit sa halip na matuwa ito ng kanya iyong makita, ay bakas na bakas ang galit sa kanyang mukha at itinapon niyang lahat iyon. Lumabas ito ng bahay at nang sundan namin, ay nakita namin siyang papunta sa bahay nila lola. At ilang sandali lang ay narinig na namin ang malalakas na boses na parang nag-aaway sila. Hindi namin narinig ng malinaw ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Pero may ilang mga kataga kaming narinig noong mga oras na iyon, tulad ng "wag ang mga anak ko." At may binabanggit pa ang nanay namin na may usapan daw sila. Pagbalik ni nanay sa bahay ay umiiyak ito at paulit-ulit na sinasabing nagkamali daw siya at bakit daw siya nagtiwala. Nang tanungin namin si nanay, ay hindi na rin ito naglihim pa sa amin.
ipinagtapat na niya sa aming magkakapatid ang lahat, na may lihim daw silang pinakaiingat-ingatan, at isa itong maitim na lihim, na sila ay angkan ng mga aswang. Ang buo nilang angkan. Kaya nagulat ako nang marinig ko iyon, lalo na nang magpatuloy pa ang aming ina sa kanyang mga ipinagtatapat sa amin. Nalaman din namin na sila pala ang dahilan ng pagkamatay ng aming ama, na kanila pala itong hinawaan at hindi kinaya ng kanyang katawan, na pati si nanay ay kanila ring pinilit na tanggapin na ang pagiging aswang. Pero sa puntong iyon ay alam kong nagsisinungaling si nanay, dahil narinig ko ang bahagi ng kanilang napag-usapan noon ng kanyang mga magulang, nakapalit ng paninirahan namin sa lupa nila lolo at lola, at pagtulong nila na makapagsimula kami, ay kailangang tanggapin na ni nanay ang matagal na niyang iniiwas-iwasan at pinakatatanggihan, na nang marinig ko pa nga iyon noon ay hindi ko pa maintindihan kung ano ang totoong ibig sabihin ng mga pangungusap na iyon. Pero nung mga oras na iyon ay malinaw na ang lahat sa akin, at ang sinasabi na binabanggit na kanyang iniiwas-iwasan at tinatanggihan ay walang iba kundi ang pagiging aswang, na hindi si nanay pinilit, kundi iyon ay ang kanyang desisyon. Siya ang nagpasya noon. Kung kaya nga dalagita pa lang ay nagpamaynila na ito, tumakas siya sa kanyang mga magulang at naglayas noon. Ngunit nang mawalan nga ng trabaho ang aming ama, ay napilitan kaming umuwi ng probinsya, na nagdesisyon ang aming ina na bagaman alam na niya ang magiging kondisyon ng kanyang mga magulang sa kanya, nalaman din namin na noon ay pinagkasundo na rin siya na kanyang mapapangasawa ang isa niyang pinsan, pagkat ganun daw sa ang kanila, kahit magkamag-anak ay pwedeng mag-asawa. Na mabilis na nagbalik naman sa aking alaala ang lalaking pinsan niya, na tila ba masayang masaya ito na namatay ang tatay namin. At si lola pala yung naramdaman ko nung unang gabi namin nakasama ko si ate, nang magpasama ako dito upang magbawas. Inamin din sa amin ni nanay na siya naman yung nakita ko nang minsang ako ay malimpungatan, at siya rin ang iniyakan ng bunso naming kapatid na sinabing nakakita ito ng aswang. Nang tanungin namin si nanay kung ano na ang aming gagawin, ay hindi ito nagdalawang isip at sinabi sa amin na lalayas daw kami at bahala na. Naloko na daw siyang minsan ng sarili niyang mga magulang at kaanak, pero hindi na raw siya papayag na makadalawa pa sila, pagkat kanya nang nilinaw sa kanila na kung siya lang ay matitiis pa niya, pero wag lamang daw kami na kanyang mga anak. Naibulalas pa niya na utang daw nila kay nanay ang buhay ni tatay, kaya malaki na raw ang atraso nila sa amin. Kinagabihan rin nung araw na iyon ay palihim kaming umalis sa aming bahay,
dala lamang ang aming mga damit. Iniwan na namin ang aming mga kasangkapan sapagkat makakasagaba lang iyon sa amin. Ilang araw din kaming natulog sa mga lansangan sa bayan hanggang sa may maawa sa amin at kinupkup kami. Nagginawa nila kaming mga tauhan sa kanilang tindahan doon. Mabait ang mga taong tumulong sa amin at naging tapat naman kami sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon na itinuring na nila kaming kapamilya na at hindi na iba sa kanila. Pinag-aral nila kaming magkakapatid at nung kaanak na ang turing nila sa amin, ay ipinagtapat na namin sa kanila ang lahat at kanilang ipinagamot si nanay sa kanilang kakilalang manggagamot.